Narito na ang pinaka-upgraded na version pagdating sa lineup ng Kawasaki Barako. Walang iba kundi ang Kawasaki Barako 3 Fi. Magugustuhan mo itong mga biyahero dahil kargado ito ng features. Maliban doon, mura lang ang SRP niya. Kaya naman mga biyahero, tapusin mo ang video na to hanggang dulo bago ka bumili nitong Barako 3 Fi. Good day mga biyahero, nandito tayo ngayon sa Eversure Motorcycle Dealer para i-review itong pinakabagong Kawasaki Barako 3 Fi. Kung gusto mo na itong Barako 3 Fi na to, tapusin mo ang video na to hanggang dulo kasi sasabihin ko sa inyo yung kanyang full specification, features at updated price. Ito nga pala ang pinaka-latest version pagdating sa lineup ng mga Barako. Unahin muna natin ang kanyang updated price. Dito sa Eversure Motorcycle Dealer, ang kanyang SRP ay 99,900. Kung kukunin mo naman ito ng installment basis, may down payment itong 12,000 pesos. At ang monthly niya sa loob ng 3 years ay 4,730 pesos. Pagdating naman sa kanyang mga inclusion mga biyahero, ito ay mayroong 3 years free registration at mayroong free service and maintenance sa loob ng 1 taon. Yung inclusion nito mga biyahero ay makukuha mo cashman or installment basis. At tapos na nga tayo sa kanyang updated price. Alamin naman natin ang kanyang full features na mayroon sa motor na ito na maaari mong magamit kung sakaling bibili ka netong Barako 3. Number 1 nga sa kanyang features mga biyahero ay equip ito ng fuel injected. Yes po, fuel injected na ang motor na ito. Tinanggal na nila ang karburador at pinalitan nila ng Fi. Ang purpose nito mga biyahero ay para makatipid ng gasolina pagdating sa kanyang fuel consumption. Alam naman natin sa sobrang mahal ng gasolina sa panahon ngayon ay sinolusyonan ni Kawasaki upang matulungan ng ating mga tricycle driver na makatipid ng gasolina. Kasi nga naman yung karburador at Fi malaki ang diferensya nila. Makakatipid ka ng 10 to 15% pagdating sa kanyang fuel consumption. Good job, Kawasaki Barako 3. Pangalawa nga sa kanyang features ay equip ito ng safety down sensor. Yes po, may safety down sensor ang motor na ito na ang purpose ay para maiwasan ang panibagong disgrasya. For example na nga lang, kung sakaling mabilis ang takbo nyo tapos bigla kayong natumba, ay kusang mamamatay ang makina nito para hindi na magdulot pa ng panibagong disgrasya. For example na lang, wala tong safety down sensor. Tapos natumba ang motor mo. Tapos yung angkas mo ay walang mahawakan. At dumiretso ang kamay niya dun mismo sa likurang bahagi ng gulong. Dun mismo sa spokes pumasok yung mga daliri. Syempre mga biyahero, mabilis ang ikot nun kasi buhay pa ang makina. Ayun, bali yung mga daliri nun. Kaya napakalaking bagay kung merong safety down sensor ang motor mo. Alright, anong masasabi nyo dito sa features na ito? Comment down below. 2 points Kawasaki Barako. Siya nga pala mga biyero, kung bago ka pa lang sa ating channel, please like, share this video to your friends para kung sakaling gusto nilang bumili na itong Barako, ay may idea sila. Hindi lang yun mga biyahero, mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin na gaya neto. Alright. Pangatlo nga sa kanyang features mga biyahero, equip ito ng hazard light. Yes po, may hazard light na ang Barako 3 na ito. Alam nyo naman mga biyahero, napakalaking tulong kung may hazard light ang motor mo. For example na lang may emergency. Press mo lang yung button na kulay red at ma-activate na yung kanyang hazard. Good job Kawasaki Barako, 3 points. Pangapat nga sa kanyang features ay equip ito ng Euro 3 compliant. Yes po, eco-friendly ang motor na ito dahil hindi ito masyadong naglalabas ng maraming usok. Kaya naman hindi siya masyadong nakakadagdag pagdating sa mga pollution. Alright mga biyero, para sa mga nakagamit na itong Barako 3, comment down below kung hindi nga ba mausok itong Barako 3 Fi. Panglima sa kanyang features ay yung naging upgrade sa kanyang fuel indicator. Pero isama na rin natin ang kanyang information panel. Kung mapapansin natin, analog type pa rin ang kanyang information panel. Meron tayong speedometer at saka odometer. Meron ding turn signal indicator left and right. Meron ding neutral at meron ding high beam. Dito naman sa kabila ay yung kanyang fuel indicator. At ang naging upgrade nga mga biyahero pagdating sa kanyang fuel indicator, may tinatawag itong 3 red level. Yes po, may 3 level ito na kulay red na ang ibig sabihin kung sakaling nakaturo ang daliri ng fuel indicator sa unang level, ang available mo pa na fuel ay 3.5 hanggang 3.7 liters pa. O diba mga biyahero, napakatagal pa niyan bago makonsumo mo lahat. At kung sakaling nasa dulong level na ang daliri ng inyong fuel indicator, ang available na lang na fuel neto ay nasa 0.5 liters. Kaya naman makakarating pa kayo sa mga gasolinahan para magpa-refill ng
ng inyong fuel. Alright. O diba mga biyahero, mayroon kayong 5 features na maaari mong magamit dito sa Barako 3 FI. Comment down below mga biyahero kung ano ba ang nagustuhan nyo sa mga 5 na yon. Isama rin na natin ang kanyang mga features. Number 1, FI. Number 2, hazard lights. Number 3, safety down sensor. Number 4, Euro 3 compliant. At number 5 ay yung naging upgrade niya sa kanyang fuel indicator. Yung tinatawag na 3 level na kulay red. Alright. Siya ka pala mga biyahero, baka pwedeng makahingi ng like and subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga videos na gagawin pa natin. Dahil tapos na tayo sa kanyang mga features, ngayon naman ay alamin natin ang full specification nitong Barako 3. Ito nga pala ay equipped ng 177cc, single cylinder, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam at air. Pagdating naman sa kanyang maximum power, mayroon itong 10 kilowatts at 8,000 RPM na magbibigay sa iyo ng maximum torque na 13.7 Nm of torque at 6,000 RPM. Kung pag-uusapan naman natin kung gaano nga ba kalaki, kahaba, katangkad ang motor na ito ay may haba na 2,010 mm, may lapad na 780 mm at may taas na 1,065 mm. O diba mga biyahero, hindi siya ganun kalapad pero mahaba siya. Pagdating naman sa kanyang seat height, may sukat itong 775 mm. Kung kayo ay 5'2 pataas, pwede na po ito para sa inyo. At ang kanyang ground clearance ay 145 mm. Tamang-tama lang ito para sa mga humps na madadaanan mo. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang wheelbase. May sukat itong 145 mm. O diba mga biyahero, anong masasabi mo sa overall dimension ng Barako 3 FI? At ngayon, nalaman mo na ang kanyang full specification, punta naman tayo sa kanyang body design. Kung mapapansin natin, itong Barako 3 FI ay napaka-masculine ng kanyang datingan na siguradong magugustuhan mo. Bagay na bagay pagdating sa kanyang pangalan na Barako, na siguradong mamamarako to pagdating sa hatakan. Hindi lang yun mga biyahero, mayroon siyang napakagandang design at napaka-unique pagdating sa kanyang mga decals. Combination siya ng gray, gold at saka black. Yung ganitong design mga biyahero na tribal ay Pilipino ang disenyo siguro neto. Comment down below guys kung sino nga ba ang designer ng Kawasaki Barako 3 FI. Para sa akin mga biyahero, napakalinis ng kanyang disenyo at meron itong premium looks na ibinagay pagdating sa bagong version netong Barako. Alright. Comment down below mga biyahero kung nagustuhan nyo ba ang design netong Barako 3. Ngayon naman mga biyahero ay iikutan na natin ang motor na ito. Sa kanyang headlights, bulb type po lahat yan, pero mas maliwanag na po ito kumpara sa dating mga lineup ng Barako. Mas maliwanag na po ito at saka meron kayong napakalapad na windscreen, tapos may magandang design po yan, combination ng silver at saka gold. Tapos bulb type pa rin po yung inyong mga turn signal. Ayan, so napakaganda yan pag natanggal yung plastic, parang ganito. Yan, parang ganyan po yan, pero mas premium ang design neto kumpara doon sa Barako 2. Ayan. So, unahin muna natin dito ang kanyang front suspension. So, kung mapapansin niyo, naka-telescopic fork siya. Tapos, equip siya ng rubber boots. So, maganda nga kapag may rubber boots ang inyong front suspension kasi hindi masyadong kinakalawang. Maganda po yan. Tapos, meron kayong makapal na front suspension. Tapos, yung pintura neto, kulay gray. Tapos, may glitter effects pa siya. At napakakapal po. Napakakapal ng pintura niya. Tapos meron kayong makapal din na front fender. Ayan, kulay black po yung kulay niya. Tapos napakakapal na material yung ginamit po dito sa kanyang front fender. Ayan po. So may pagka-premium ng datingan dito kumpara doon sa Barako 2. Ayan. Dito naman sa kanyang braking system, equip siya ng drum brake. Tapos naka-spokes po kayo. Ayan. Tapos yung sukat ng gulong niya ay 2.75 by 17. And so medyo malaki siya. Siya nga pala mga biyahero, kung sakaling kakabitan nyo to ng sidecar, ang tip ko po sa inyo ay palitan nyo po ng spokes. Yung medyo makakapal siya. Tapos ipaayos nyo po ito yung lagay neto. Yung parang simula, di ba ito hanggang dito? Isagad nyo hanggang dito para paekis siya ng paekis para mas matibay kapag kinabitan nyo po ng sidecar. Pero kung hindi nyo naman kakabitan, ayos na rin po ito yung ganitong disenyo niya ng spokes. Ayan, so napakaganda ng kanyang pintura dito sa
Kawasaki Barako 3 Fi. Tapos itong pintura niya dito sa drum brake, makapal po. Makapal po yan. Ayan. So wala naman tayo masyadong nakikita at napakalinis po ng pagkakadali nito. Dito naman sa kanyang gear shift pattern ay equip siya ng 4-speed. Ayan, kung mapapansin niyo, iba na po yung disenyo niya. Pa-straight na po siya ng ganyan. Dati po kasi pa-curve po yan. Ngayon pa straight na. Tapos medyo maliit lang yung kanyang apakan. Tapos dito sa inyong footrest, napakakapal po ng rubber na ginamit dito. Tapos hindi po siya agad-agad natatanggal. Kasi karamihan sa mga pang sidecar po, yung ganitong rubber ng footrest ay natatanggal po agad. Pero ito po matibay. Yan. Tapos ito naman yung footrest ng inyong passenger. Yan. So di ganyan lang siya. Meron siyang premium design. Oh. Yan. Tapos ito yung inyong side stand. Yan. So wala po itong side stand switch ha. Wala po yan. Manual lang yan. Dito naman sa kanyang kadena, kung mapapansin niyo mas pinalaki po yan. Ayan. Tapos meron kayong chain cover para kung sakaling maputol, hindi po papalo sa binti ninyo o di kaya naman kung sakaling may mga talisik ng grasa, hindi po tatalsik sa inyong pantalon. Sa kanyang suspension sa likuran ay equip siya ng 4 na suspension. So equip nga siya kung sakaling kakabitin nyo ng sidecar ay hindi na po kayo masyadong gagastos para bumili netong suspension na to. Pero kung gagamitin nyo lang pang personal service at hindi nyo kakabitan ng sidecar, advisable tanggalin nyo po yan kasi napakatigas po niya ng laro. Lalong-lalo na pag dalawa lang ang angkas. Pero pag may sidecar, huwag nyo pong tanggalin yan. Yan, so ayos na ayos yan. Tapos meron siya ditong butas. Ayan po. So ito yung pinapasukan ng bakal para ikabit yung inyong sidecar. Yan po yan. Tapos kakabitan pa yan dito para sa bracket niya. Ayan. Dito naman tayo sa kapila. Bago ko makalimutan, ito pala yung busina niya. Ayan yung busina niya. Tapos ito yung itsura ng inyong foot brake. Ayan, premium na premium, makapal. Tapos yung inyong footrest. Tapos syempre hindi mawawala yung kanyang kickstarter. Dalawa po ito equip siya ng electric start. Ayan. Tapos may kickstarter pa po kayo. Ayan. So dito naman sa kanyang tambucho. Ayan, kung mapapansin niyo, makapal na bakal ang ginamit dito. Marami pong nagsasabi na ito po ay madaling kalawangin. Ayan po. Pero nasa sa inyo na po yan. Pero itong napakakapal po talaga nyo. Tapos meron kayong maliit na heat guard. Ayan po. So disenyo niya may 3 guhit siya dyan. Yan. Tapos dito naman sa dulong bahagi ng kanyang gulong, ang sukat nito ay 3 at saka 14. Yan, drum brake pa rin po siya. Kulay itim pa rin yung drum brake niya. Yan, tapos spokes pa rin ang gamit niya. So yan. Napakalinis nitong Kawasaki Barako 3. Tapos pagdating sa kanyang tail light, equip pa rin siya ng bulb type, maging ang mga turn signal. Tapos may reflector po kayo. Wala lang siyang ilaw sa inyong plaka. Bali ito lang yung magsisilbing ilaw sa inyong plaka. Tapos meron kayong maikling rear fender na makapal po na material yung ginamit rito. Tapos ito yung kabitan ng plaka. Ayan. Advisable kung sakaling kakabitan nyo po ito ng sidecar, palagyan nyo po dito ng frame para dito sa inyong turn signal. Kasi yung mga ganitong klaseng turn signal ay madali pong mabali. Ayan po. Kahit dito lang, wag na dun sa kabila. Pero mas mainam, dalawahin nyo po para kung sakaling matumba, hindi po agad mababali ito. May guard po siya, parang pag ganyan, no? Yan. Tapos, meron kayong grab rails. Hindi ganun kalakihan, pero matibay po ito. Makapal po yung pagkakapintura. Yan, pwede nyo po itong kabitan ng top box. Tapos, meron kayong mahabang upuan. Malambot po, napakalambot ng upuan ninyo, lalong-lalo na dito sa pasahero. Tapos merong 175 na nakalagay. Dito naman sa inyong tangke,
ito yung kakaiba sa kanya, napakalapad ng kanyang tangke. Ayan oh, napakalapad po yan. Tapos itong takip niya, hindi po yan natatanggal. Pag binuksan nyo po, angat nyo lang po ng ganyan, tapos sasara nyo, hindi po siya babaklas. So ganyan lang siya. Tapos meron siyang premium design na Barako 3. Ayan, yung ganitong disenyo na parang tribal siya, Filipino design po yan. Combination ng gray at gold at saka red. So napakaganda ng disenyo niya. Tapos ito naman yung cover niya. Ayan oh. Makapal na plastic po ang ginamit dito. May nakasulat na Kawasaki Electric Start. So yung mga ganitong FI nga, napakadali po netong start. Kahit electric po yung gamit nyo, hindi nyo masyadong magagamit tong kickstarter. Ayan. So dalawa nga no. Kung sakaling magka-problema kayo sa electric start, may suporta kayo na kickstarter. So dito naman sa handlebar niya, naka-naked handlebar ito. Ayan, tapos ito yung itsura ng inyong side mirror. Napakalawak po ng sakop niyan. Ayan. Classic design. Tapos sa inyong handle grip, malambot at makapal din na goma yung ginamit rito. Nandito din yung kanyang high beam, low beam, hazard. Ayan po, may hazard siya. Tapos turn signal left and right at saka busina. Dito naman sa right side yung kanyang electric start. Ayan. Tapos ito yung inyong information panel. Ayan po yung inyong information panel. At ayan na nga mga biyahero, dito na nagtatapos ang ating video. Siya nga pala mga biyahero, anong masasabi nyo dito sa Barako 3 FI ng Kawasaki? Gusto nyo ba ng ganitong unit? Comment down below mga biyahero. Kung sakaling gusto nyo mag-avail nitong unit ng Barako 3 FI, located lang ito sa Tanawan City, Batangas, sa Eversure Motorcycle Dealer. Alright, message nyo lang ako sa aking Facebook page para matulungan ko kayo kung sakaling bibili kayo nitong Barako 3 FI. Hindi lang yan mga biyahero, ituturo ko rin kayo dito sa Eversure Motorcycle Dealer ang mga available na unit nila. Alright. Ano pang hinihintay nyo mga biyahero? Sugod na dito sa Eversure Motorcycle Dealer. Ayan, napakaraming unit ang available nila dito. Ayan, Kawasaki Barako 3 FI, Kawasaki Barako 2, Rider FI, Bergman, Suzuki, and Rider, Badja, CT100, CT150 available. Tsaka Suzuki Gixxer 150. Ayan, napakarami po niyan. Meron pa po doon sa loob. So dito napakarami pang stock kung nais niyong bumili. Napakarami, puro brand yung pulat yan. Ito may Smash, Kawasaki Barako 2. Yung disenyo niya ay kulay gray. Parang gray na blue. Tapos may red pa doon. Bergman Street EX, yung pinaka-updated, at saka yung Bergman na hindi latest. Ito, yan. Kaya ano pang hinihintay nyo mga biyahero, sugod na dito sa Eversure Motorcycle Dealer. Ayan, marami kayong unit na pwede yung pagpilian dito. Kawasaki o Suzuki brand, mayroon po niyan dito. Kaya ano pang hinihintay nyo mga biyahero, located lang ito sa Poblacion 1, Tanawan City, Batangas. May contact number dyan sa screen, pwede po kayong mag-inquire para makabili ng inyong motor. Alright? Yan. So hanggang dito na lang ating video mga biyahero. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga videos na gaya nito. Alright? Maraming salamat sa pagtapos ng video. Ingat palagi.